sa bundok ng Olivo na nakita ng kanyang tatlong alagad na sina Pedro, Juan at Santiago. Kung mapapansin po natin may mga panahon na ating napagnininilayan ng ating Ebanghelyo nito sa kapistahan na ito. Mayroon din yung linggo sa loob ng Kwaresma. Bahagi ho, dalawang bagay. Una, yung pagkabago ni Jesus ay para palakasin ang loob ng kanyang mga alagad. Sabi ko ay nakatikim ka naman ang langit. Ito yung patingin ni Jesus sa kanyang mga alagad ng langit. So bahagi well, may iba-iba tayong kaisipan ng langit. Pero ito yung magbibigay ng lakas sa atin sa mga panahon na tayo ay humaharap sa mga maraming pagsubok. Tayo naniniwala na ito ay pamaglalabanan natin kasama ka. Sabi nga namin, nakasinagan tayo kung ano ang langit o nakatikim tayo kung ano ang langit. Kaya nga yung kanilang karanasan ni Juan, Santiago at Pedro ay bahagi ng kung saan yan. Patikim ng langit. Patikim ng ino. Hindi pa yun. Kaya nga huwag natin kalimutan baka tayo ay manindam na akala natin ay itong ay langit. Baka hindi natin namamalayan patikim na yun ng Diyos. Para hindi natin pagtibayin ng aming sarili upang makarating tayo sa kanyang kalulatian, sa kanyang kaharian sa lahat. At kaya sa oras na kung saan ay pinagdaan ng Diyos para sa atin. Pero yun naman huwag natin kalimutan. At mag-ingatan natin kasi nakakala natin na ito na yung langit. Kaya yung sabi ng mga natal, dumito na lang tayo. Ano sabi na Jesus? Hindi pa itong langit. Hindi pa tingin lamang para kaibigan ng lakas ng Lord. Naharapin niya ka rin yung darating, yung mangyayari sa Jerusalem. Yung pagkahatong ni Jesus ng kanyang sarili, pagkamalay, pagkapakot, pagkamalay, ang muling pagkabuhay. Yun ang inihanda ang mga alagad sa pangyayari niya. Inibahagi na huwag natin kalimutan na ito ay pagpalakas ng loob. Kaya bago yun na nawa ay maging bahagi ng aming karanasan na umisan kapag sabi na natin ay mga panahon na masya tayo, umisan na sa isip mata, malulungkot tayo sa sunod. Hindi yung kasiyahan namin yan ay nawagin namin ay maging sila ng langit. These stages of heaven. Para magkaroon ng lakas kung ano man yung harapin natin sa daigdig na ito ay mapaglalabanan namin at mapagtatagumpayan namin. Hindi pa ito ang langit. Ito lamang ay pampalakas ng loob. Kaya bahagi yun kung saan dapat maging maliwanag sa amin. Kasi yung iba ay nalisakoy.
Kasi ano nila, akala nila yun na yung langit. Kaya hindi nila nakita na kinakailangan natin harapin yung pagbaba sa Jerusalem. Yun nawa, inihanda tayo sa higit na pagkilos, hindi lamang tumutukoy sa mga hamon ng panahon, ngunit higit sila sa atin sa kadakilaan ng Diyos. Pangalawa, ano itong patiging namin? Isang karanasan. Anong klase ng karanasan? Sabi nga natin na masabi natin na para tayo nasalami. Kanina ay nakipiyesta sa Kabinti. Along the way, mayroong nakalagay na resort. Ang pangalan na resort ay Almost Heaven. Hindi ko manapasok yung resort na yan. Pero yun ang tawag sa resort. Almost Heaven. Ano po na yung langit? Sabi ko, may ibang-iba tayong kaisipan sa langit. Pero ang langit ay nais natin na huwag kalimutan yan. Ang karanasan na makatalbo natin sa Jesus. Kasi yun ang langit eh. Yung ibang kaakibat noon ay gawa na naroon si Jesus. It becomes heaven sapagkat naroon si Jesus. Hinawag natin kalimutan. Walang kwentang kasiyahan kung wala si Jesus. Kaya yun ang sinabi ko rito sa Ebanghelyo na pagkatapos bago ano sa Jesus ay may narinig silang tinig mula sa harapan ng sabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pagpapakilala kay Jesus bilang Mesiyas. Kaya napakalaga ko higit sa lahat yung magpapalutas namin na rin yung karanasan natin kasama sa Jesus. Kasi pwede sabi nga natin, karanasan natin na parang bagang naranasan natin yung langit pero wala sa Jesus. Hindi tunay na langit yun. Bahagi yun. May hindi sinag yun ng langit na ipinamamanig na Jesus. Kasi alam mo, yung demonyo, hindi yan naman ibebenta sa atin yung impyerno eh. Hindi. Ang ibebenta niya sa atin yan yung akala natin ay langit. Pero ano pala, peke. Peke yung langit na ibinibenta ng demonyo. Ang tunay na langit ay naroon sa Jesus. Kaya yun ang sabi ng tinig na narinig nila. Ito ang aming anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Kaya napakahalaga ang ating karanasan nakasama sa Jesus. Huwag natin kalimutan. Kaya nga, kuminsan sinasabi natin ay naranasan mo na ba talaga ang langit? Kung naranasan mo, nakasama sa Jesus. Yun ang langit. Kaya nga, kung tutusin mo, kapag talagang napag-nilay-nilaya natin, itong banal na pagdiriwang ng misa, ay bahagi mo ito. Idinadala na Jesus ang langit sa piling natin. Bakit? Narito sa Jesus. Kinikilala natin na narito sa Jesus. At kahit hindi mo kilala, narito sa Jesus. Sa ano ang pinapayan ng anak sa banal na pagdiriwang ng misa. Kaya bahagi yung hindi natin pwede mapag-iwan
bagay, ang katauhan o ang persona ni Jesus, kapag pinag-usapan natin ng lahat, tunay lamang na tayo ay mayroong karanasan ng langit kapag nakatagpo natin si Jesus. Hindi lamang sa mga sakralento, saan pa? Hindi sa bahagi, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga lugar na nangailangan, bahagi na huwag natin kalimutan. At sana ay maging aware tayo na itong encounter na ito ay masabi natin na ay ang isang pagkatagpo kay Jesus. At sigurado magdudulot ito ng kaligayahan sa atin. Kasi pag sinabi natin na nakatagpo ko sa Jesus, kung nangudulot sa atin yung puro kapay-katian, ay hindi namin yan. Impyerno yan. It's just, sabi na natin, matching with words. Pero hindi yun nagpapakita ng realidad. Kasi mahilig tayo kuminsan sa telenovela. Ang ating binibigyan ng diin yung hirap natin. Impyerno yun. Hindi langit yun. Ang dapat natin i-explore at bibigyan ng higit na pagkilala ay alin? An experience of heaven. Yung pakipag-ugnayan natin kay Jesus natin nang dulot sa atin ng kagalakan at kaligtasan. Heaven nga no? Hindi yung wala ka nang ginawa, kundi magreklamo. Hindi yung wala ka nang ginawa, kundi umama. Hindi heaven yun. Dapat yung mga salita rin natin tumabanggit sa mga bagay na makalala, maka-Diyos, maka-Kristo.